Bago tayo mag-umpisa sa ating istorya, gusto ko munang batiin ang bawat isa sa inyo. Nasaan ka man ngayon, nasa probinsya, siyudad, ibang bansa o nasa loob ng sasakyan habang nagpapahinga. Mag-iwan ka naman ng komento kung taga saan ka at anong oras ka nanonood sa sandaling ito. Nakakatuwang isipin na sa iba't ibang lugar at magkakaibang oras, pinagdurugtong tayo ng iisang kwento. Kaya huminga ka muna ng malalim, ayusin ang iyong upuan at sabayan mo ako sa isang istoryang puno ng pag-ibig, hiwaga at sakit na unti-unting magbubukas ng katotohanan. Sa Maynila, halos hindi na naiiba ang bawat umaga sa mata ng mga taong sanay ng makipagsiksikan sa kalsada. Maagang bumabangon ng araw, maingay na agad ang lansangan, at ang alingaw-ngaw ng mga busina, sigaw ng dispatcher at yabag ng mga taong naghahabol ng oras ay nagsisilbing musika ng lungsod. Sa isang masikip na terminal sa Cubao, isang lumang jeep na maayos na inaalagaan ang dahan-dahang pinapainit ng makina. Nasa upuan ng driver si Yandro Vallejo. Matangkad siya, kayumanggi, may maamong mga mata at may hitsurang hindi mo agad malilimutan. Hindi siya iyong tipikal na driver na padaskol kung makipag-usap o mainitin ang ulo sa pasahero. Sa halip, mahinahon siya, tahimik, at kung magsalita man, laging may paggalang. "Boss Yandro, aga mo na naman," sabi ng konduktor na si Migs Anzules habang hinihirop ang mainit na kape na nasa plastic cup. Bahagyang ngumiti si Yandro habang sinisilip ang side mirror. Mas mabuti na yung handa bago pa dumagsa ang pasahero. Mahirap na, baka may pumasadang iba sa ruta natin. Umupo si Mig sa tabi niya at napailing. "Ikaw talaga, parang hindi napapagod. Kahit anong oras, maayos pa rin polo mo. Para kang hindi bagay sa terminal na to." "Bakit? Bawal bang maging malinis kahit driver?" Biro ni Yandro. Napatawa si Migs. "Hindi sa ganun. Ewan ko ba, minsan pakiramdam ko may tinatago kang buhay." Sandaling tumahimik si Yandro. Nakatitig lamang siya sa windshield na unti-unting sinasalamin ang paggising ng lungsod. Kung alam lamang ni Migs, kung alam lamang ng lahat. Sa labas ng terminal, nakapila na ang ilang pasahero. May estudyante, may empleyadong lutang pa sa antok, may tinderang may dalang supot ng paninda at may isang matandang babae na hirap umakyat sa estribo ng jeep. Mabilis na bumaba si Yandro mula sa kanyang upuan at inalalayan ito. "Dahan-dahan lang po, Nay," sabi niya. "Dito po kayo sa unahan para hindi na kayo mahirapan." "Salamat, iho," sagot ng matanda. "Bihira na akong makasakay sa jeep na may driver na ganyan ang ugali." "Wala po yun," mahinang tugon ni Yandro. Ang totoo, likas na sa kanya ang ganoong pagkilos. Hindi iyon pagpapakitang tao. Hindi rin iyon ugaling na pulot lamang niya sa pagdaan ng panahon. Iyon ang tatak ng pagpapalaki sa kanya ng kanyang ina, si Sabelina Vallejo, isang babaeng minsang nagpakahirap sa ibang bansa halang hindi magutom ang kaisa-isang anak. Lumipas ang ilang oras at tuloy-tuloy ang pasada. Sa bawat kanto, may mga pasaherong sumasakay at bumababa. Sa bawat traffic, mas makikilala ni Yandro ang iba't ibang mukha ng buhay. May umiiyak dahil iniwan ng asawa, may tumatawa habang may kausap sa telepono, may estudyanteng nagme-memorya ng report at may delivery rider na halos maubos ang pasensya sa init ng araw. Para kay Yandro, ito ang mundong matagal niyang kinabisagan. Isang mundong hindi nabibili ng pera. Ngulit ilang taon lamang ang nakalipas, ibang-iba naman ang taniming nakapaligid sa kanya. Sa Toronto, Canada, kilala si Yandro bilang si Alexander Y. Vallejo, ang batang negosyante na nagtayo ng Northcrest Mobility Group, isang kumpanyang nagsimula sa simpleng freight coordination software at lumaki hanggang maging isa sa pinakamalalaking kumpanya sa logistics, vehicle leasing at transport technology sa ilang bahagi ng North America. Bata pa lamang siya nung nadama niya ang bigat ng kahirapan. Namamasukan noon ang kanyang ina si Sabelina Vallejo bilang caregiver at madalas ay mag-isa siyang naghihintay sa maliit nilang inuupahang basement room habang ang iba ay komportable sa sarili nilang mga tahanan.
Ilang beses din siyang nainsulto noon dahil sa damit, sa accent, at sa pagiging anak ng immigrant worker. Pero sa bawat sakit, mas tumitibay ang loob niya. May isang taong naniwala sa kanya noon, si Harland Mercer, isang retiradong negosyanteng Kanadyeno na naging amo ng kanyang ina. Nakita nito ang talino at sipag ni Yandro. Tinuruan siya tungkol sa negosyo, pamumuhunan at kung paano gumagalaw ang mga kumpanya sa totoong mundo. Ngunit higit sa lahat, itinuro nito ang isang bagay na hindi kailanmang nalimutan ni Yandro. Money magnifies character, son. Wika ni Harland noon habang magkatabi silang nakaupo sa veranda sa gitna ng niebe. If you are decent before wealth, you may remain decent after wealth. But if pride gets into your bones, you lose everything worth keeping. Hindi iyon nalimutan ni Yandro. Kaya nang yumaman siya, hindi siya naging maingay. Hindi siya naging palalo. Tahimik lamang siyang nagtrabaho. Lumawak ang negosyo at dumami ang mga taong humanga sa kanyang husay. Ngulit sa gitna ng lahat ng tagumpay, may bahagi ng sarili niyang nanatiling hungkak. Nang pumanaw si Isabelina dahil sa komplikasyon sa puso, tila nawala ng kulay ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Kahit gaano kalaki ang opisina, kahit gaano karami ang board meetings, at kahit gaano karangya ang buhay sa Canada, hindi niya mahanap ang init na minsang ipinadama sa kanya ng isang simpleng hapunan kasama ang kanyang ina. Bago ito mawala, may bilin si Isabelina sa kanya. "Anak," sabi nito habang mahina na ang boses, "huwag mong kalilimutan kung saan ka nanggaling. At kapag napagod ka na sa taas, bumalik ka sa pinakasimple. Doon mo muling makikita ang sarili mo." Iyon ang dahilan kung bakit naroon siya ngayon. Hindi bilang CEO, hindi bilang multi-millionaire investor, kundi bilang isang simpleng jeepney driver sa Maynila. Ang jeep na minamaneho niya ay pag-aari ng tiyuhin niyang si Lauro Vallejo, nakababatang kapatid ng kanyang ina. Isang tahimik ngulit mabuting lalaki si Lauro na halos buong buhay ay ibinuhos sa pasada. Nang malaman itong gustong mamuhay ng payak ni Yandro sa Pilipinas, nagulat ito, ngunit hindi na nagtanong ng sobra. Isang gabi, habang nasa maliit na hapagkainan sila sa bahay ni Lauro sa Project 4, tinanong siya nito, "Sigurado ka ba dito, Yandro?" Mahinang usisa ng tiyuhin habang hinihiwa ang tuyo. "Hindi ka sanay sa init, sa usok, sa hirak ng pasada. At saka, hindi naman ito bagay sa estado mo." Napatingin si Yandro sa mainit na kanin at pritong itlog sa plato. "Tyo, pagod na akong tratuhing mahalaga dahil may pera ako. Gusto ko munang maalala kung paano maging tao nang hindi hinuhusgahan sa suit, sa kotse o sa titulo. Pero bakit jeep pa?" "Dahil dito pinakamaraming klase ng tao," sagot ni Yandro. "Dito ko maririnig ang totoo. Dito ko makikita ang buhay ng walang make-up." Napuntong hininga si Lauro at bahagyang ngumiti. "Talagang anak ka ng ate mo. Matigas ang ulo pero may laman ang iniisip." Sa pagdaan ng mga araw, nakilala si Yandro ng mga regular na pasahero. Si Aling Poning, ang tindera ng kakanin malapit sa terminal, ay palaging may paalala sa kanya. "Iho, kumain ka muna. Hindi pwedeng puro pasada. Baka matumba ka," sabi nito isang umaga habang inaabot ang suman. Ngumiti si Yandro. "Mamaya po, Aling Poning. Kayo na naman, libre na naman to. Bayaran mo na lang ako kapag may asawa ka na," biro ng matanda. "Parang ang bilis naman nun. Kung gwapo ka naman at mabait pa, bakit hindi?" Nailing na lamang si Yandro, ngulit sa loob-loob niya, matagal na ngang may pumupukaw ng kanyang damdamin, kahit hindi pa niya iyon lubos na inaamin sa sarili. Isang hapon, napatapos ang mahabang pasada at tila mas mabigat na trapiko kaysa karaniwan. Napadaan siya sa tapat ng isang maliit ngunit maayos na private school na may katabing chapel. Karaniwan ay hindi niya iyon pinapansin,
Ngunit ng araw na iyon ay may mga batang nagsisitakbuhan sa labas habang may isang babaeng nakatayo sa lilim ng puno ng akasya, may hawak na folder at marahang nakikipag-usap sa isang batang umiiyak. May kakaibang kapayapaan sa kilos ng babae. Lumapit ito sa bata at lumuhod para magpantay sila ng tingin. Hindi masamang magkamali, Enzo. Narinig ni Yandro sa mahinang tinig nito. Mas masama kung susuko ka agad dahil lang natakot ka. Pero po, Teacher Serafin, pinagtawanan nila ako. Sagot ng bata habang pinupunasan ang luha. Minsan, ang mga taong nananakit ng damdamin ng iba, sila rin ang may takot sa loob. Halika, sabayan kita. Hindi ka nag-iisa. Doon unang nasilayan ni Yandro si Serafin Llorente. Hindi siya yung tipo ng ganda na sumisigaw para mapansin. Hindi rin siya yung mapag-akit sa porma. Ang kagandahan niya ay nasa pagiging malumanay. Nasa paraan ng pagsasalita, nasa mga matang tila marunong makinig kahit hindi ka pa nagsisimulang magkwento. Saglit lamang ang tagpong iyon, ngulit may kung anong naiwang marka kay Yandro. Nang umandar muli ang jeep, napansin ni Migs na tila wala sa sarili ang kaibigan. "O bakit tahimik ka lalo?" tanong nito. "Kanina ka pa nakatingin doon sa may school." "Wala," sagot ni Yandro. "Wala raw. Aba, kilala kita. Ganyan ka lang tumingin kapag may iniisip ka ng malalim. Sino yun?" Bahagyang napangiti si Yandro ngunit hindi sumagot. Hindi pa niya alam ang pangalan ng babae noon. Hindi pa niya alam ang pamilya nito, ang mundong kinalakihan nito, o ang unos na darating sa sandaling magtagpo ng tuluyan ng landas nila. Ang alam lamang niya, sa gitna ng usok, init at pagod ng lungsod, may isang mukhang biglang naging dahilan para gumaan ang pakiramdam niya. Pagsapit ng gabi, matapos ang huling pasada, ipinarada ni Yandro ang jeep at saglit na sumandal sa manivela. Sa labas, maririnig pa ang mga nagkukwentuhan sa terminal, ang kalansing ng mga barya at ang malayong ingay ng mga sasakyan. Ngunit sa dibdib niya, ibang klaseng ingay ang bumabangon. Hindi iyon tungkol sa negosyo, hindi iyon tungkol sa pera, at lalong hindi iyon tungkol sa lihim na katauhang matagal niyang ikinukuble. Iyon ay tungkol sa pakiramdam na sa wakas, sa pagbabalik niya sa pinakasimpleng anyo ng buhay, may isang bagong dahilan upang gumising kinabukasan. Hindi pa man nagsisimula ang masalimuot na bahagi ng kanilang kwento, tahimik nang iniikot ng tadhana ang mga piraso ng kapalaran. Ang binatang may dalawang mundong ginagalawan ay nasa punto pa lamang ng simula, sa panahong ang puso niya ay marahang binubuksan, habang ang nakaraan niya ay nananatiling lihim sa mga matang huhusga sa kanya balang araw. At sa kabilang panig ng lungsod, walang kamalay-malay si Serafin na ang simplang driver na minsang napatigil ang paningin sa kanya ay hindi lamang basta taong mapapadaan sa buhay niya. Siya ang magiging dahilan ng pinakamalaking sugat, pinakamabigat na pagsubok at pinakamatinding pagbabagong mararanasan ng kanyang bupong pamilya. Bago tayo mag-umpisa sa susunod na bahagi ng ating istorya, gusto ko munang batiin ang bawat isa sa inyo na patuloy na nakikinig at sumasabay sa ating kwento. Kung nakaabot ka na rito, mag-iwan ka naman ng komento kung anong oras ka nanonood at kung anong parte na ng buhay mo ang pinagdadaanan mo ngayon. Minsan kasi, mas dama natin ang isang istorya kapag may bahagi tayo roong nakikita sa sarili natin. Sa pagod, sa pag-asa, at sa mga taong gusto nating ipaglaban kahit hindi madali. Kaya samahan niyo akong muli habang mas lumalalim ang damdamin, mas bumibigat ang mga pagsubok at mas bumibigat ang kwento ni Yandro at Serafin. Pagkaraan ng gabing iyon sa terminal, kung saan matagal na nanatili sa isip ni Yandro ang mukha ng gurong nakita niya sa tapat ng paaralan, hindi na naging pangkaraniwan ang mga sumunod niyang mga araw. Hindi naman siya yung tipong madaling matulala dahil lamang sa isang babae. Sa Canada, maraming beses na rin siyang nakasalamuhan ng mga eleganting babae mula sa mundo ng negosyo. Mga edukada, sopistikada at marunong makipagsabayan sa mga boardroom at gala.
Ngunit walang kahit isa sa mga iyon ang nag-iwan sa kanya ng pakiramdam na parang biglang tumahimik ang paligid. Kay Seraphine lang niya iyon naramdaman. Hindi niya kaagad sinundan ng damdaming iyon, hanghalip, hinayaan muna niya ang mga araw na dumaan. Ngunit tila may sariling paraan ng tadhana para ilapit ang dalawang taong may nakatakdang salubungin ng isa't isa. Makalipas ang ilang araw, muling napadaan si Yandro sa tapat ng maliit na private school na iyon. Hapon naon at bahagyang basa ang kalsada dahil sa mahinang ambon. May ilang batang sinusundo ng kanya-kanilang mga magulang, may yaya at may service. Ngunit sa may gate, nakita niyang nakatayong si Seraphine, may hawak na supot ng mga folder at ilang gamit pang eskwela. Mukhang may hinihintay itong masasakyan, ngunit halos punuan na ang dumaraang jeep at tricycle. Saglit siyang nag-alinlangan. Hindi ugali niyang basta-basta lumapit sa babaeng halos hindi niya kilala. Ngunit nang mapansin niyang nagsisimula ng lumakas ang ambon at tila nagmamadali ang guro, marahang niyang ipinarada ang jeep sa di kalayuan at bumaba. "Miss?" Maingat niyang tawag. Lumingon si Seraphine. Saglit itong natigilan, marahil ay inaalala kung saan siya nakita. "Kayo po yung..." bahagyang sabi nito. "Madadaanan ko po ang Aurora Boulevard. Baka gusto ninyong sumabay. Medyo lalakas po yata ang ulan." Tinignan siya ni Seraphine ng ilang segundo. Hindi iyon tinging mapanghusga, parang sinusukat lamang nito kung mapagkakatiwalaan siya. Sa huli, bahagyang itong ngumiti. "Maraming salamat. Malaking tulong po." "Wala pong anuman." Tahimik ang unang ilang minuto ng biyahe. Si Migs ay wala roon dahil maaga itong umuwi upang asikasuhin ang anak na may lagnat, kaya silang dalawa lamang ang sakay bukod sa dalawang pasaherong malapit na ring bumaba. Si Seraphine ay maingat na kumakapit sa bag nito, habang si Yandro namay pilit na binabalanse ang kagustuhang kausapin nito at ang takot na baka maging magaspang o pilit ang kanyang dating. Sa huli, si Seraphine ang naunang nagsalita. "Kayo po ba talaga ang regular na driver sa rutang ito?" Bahagyang napangiti si Yandro. "Opo, kapag hindi ako, tiyuhin ko ang bumibiyahe. Pero madalas ako na. Napansin ko na po kayo dati. Kayo po yung tumulong sa matandang hirap sumakay, di ba?" "Siyempre po, dapat lang. Hindi po lahat ganyan mag-isip." Napatingin sandali si Yandro sa rearview mirror. Hindi lang siguro napapansin ng ibang gumagawa ng tama. Napayuko si Seraphine na tila napaisip. Siguro nga po. Doon nagsimula ang una nilang maayos na pag-uusap. Nalaman ni Yandro na music therapy teacher si Seraphine para sa mga batang may emotional at developmental struggles. Hindi man malaki ang sahod nito, mahal nito ang trabaho dahil naniniwala siyang ang musika ay hindi lang libangan. Isa itong lunas sa mga sugat na hindi kayang ipaliwanag sa salita. "Nakakapagod din siguro," sabi ni Yandro habang unti-unting umaandar ang jeep sa traffic. "Nakakapagod," amin ni Seraphine, "pero kapag may batang dating hindi makangiti, tapos biglang natutong humawak ng tambol o piano ng may saya, parang sulit lahat. Bihira ang taong ganyang mag-isip. Bihira ring driver na marunong makinig." Natawa si Yandro. "So ibig sabihin po, pasado ako?" Ngumiti si Seraphine at sa unang pagkakataon ay nakita ni Yandro ang mas magaang nitong anyo. Hindi bilang gurong seryoso, kundi bilang isang babaeng marunong ding makipagbiro. "Maaari na," sabi nito. Mula noon, naging madalas ang hindi sinasadyang pagkikita nila. Minsan ay sa umaga habang bumibili si Seraphine ng pandesal sa tapat ng terminal ni Aling Poning. Minsan namay sa hapon kapag may outreach program sa chapel na malapit sa paaralan. At minsan, sadyang hinihintay na lamang ni Yandro ang tamang oras ng uwian upang masigurong siya ang jeep na masasakyan ng dalaga. Napamsin iyon ni Aling Poning. "Aba iho," bulong nito isang umaga habang inaayos ang bilaw ng kutsinta. "Ibang ningning na ang mata mo nitong mga nakaraang araw. May dahilan ba?" "Wala naman po," mabilis na sagot ni Yandro. "Sus, wag mo nga akong lokohin. Ilang dekada na akong nagtitinda ito. Nakita ko na kung sino ang lasing, sinungaling, sugarol at umiibig. Mas malinaw pa sa sikat ng araw ang itsura mo."
Natatawang napailing si Yandro. Ganun po ba talaga kahalata? Kasing halata ng barya sa lata, sabi ni Aling Poning. Pero isang payo lang iho, kung mabuti ang babae, huwag mo siyang paiyakin. Tahimik na lamang si Yandro matapos marinig iyon, hindi dahil sa wala siyang maisagot, kundi dahil sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, may damdaming ayaw niyang masira. Habang lumalalim ang kanilang pagkaibigan, unti-unti ring nabubuksan ang buhay ni Seraphine kay Yandro. Hindi man agad ikinukwento nito ang lahat, may mga pira-pirasong detalye siyang nalalaman. Galing ito sa pamilyang may kaya. Ang amang si Tarsilio Lorente ay may transport consortium at ilang negosyong konektado sa property at fleet servicing. Ang inang naman si Virel Lorente ay kilala sa mga sosyal na pagtitipon, charity brunches at samahan para sa mga kababaihang mahilig sa katayuan at pangalan. Ngunit sa kabila ng marangyang apelido, hindi lumaking maluho si Seraphine. Sa katunayan, mas mapayapa ito sa paaralan at simbahan kaysa sa sarili nilang bahay. Isang hapon, habang inaayos nila ang lumang keyboard at ilang sirang tambol para sa school recital, napansin ni Yandro na tila wala sa sarili ang dalaga. "Pagod ka?" tanong niya. Umiling si Seraphine. Hindi naman, o baka oo. Hindi ko rin alam. May problema ba? Sandaling natahimik si Seraphine bago marahang naupo sa isang monoblock chair. Minsan, naiisip ko, ang hirap palang lumaki sa pamilyang kumpleto pero parang hindi ka rin naman talagang nauunawaan. Hindi agad nagsalita si Yandro. Hinayaan niyang magpatuloy ito. Gusto nila para sa akin laging maayos tingnan, maayos ang kilos, maayos ang kaibigan, maayos ang pakikisama sa mga taong may pangalan. Parang lahat ng bagay may standard. Pero ako, gusto ko lang maging payapa. Tinitigan siya ni Yandro. At masaya ka ba sa gusto nilang buhay para sa'yo? Mapait na ngumiti si Seraphine. Hindi pa yata nila natanong kung anong gusto ko. Tumama iyon kay Yandro ng malalim, sapagkat sa kabila ng magkaibang buhay nilang dalawa, pareho pala silang may isang bagay na hinahanap, ang karapatang mabuhay ng ayon sa kung sino talaga sila, hindi sa inaasahan ng iba. Nagsimula ring mapalapit si Yandro sa ilang taong mahalaga kay Seraphine. Nakilala niya si Father Eliso, ang pari sa chapel na tagapayo ng dalaga. Tahimik ngunit matalim itong tumingin, parang kayang basahin ang bigat ng isang tao sa ilang salitang binibitawan nito. Isang araw matapos ang feeding program, tinabihan siya ni Father Eliso. "Anak," mahinaong sabi ng pari, "matagal ko nang napapansin na madalas kang tumulong dito. Hindi ka ba napapagod sa biyahe at sa pag-aabono ng oras?" "Hindi po, Father." "Hindi ka rin yata madamot sa pag-aalala kay Seraphine?" Napatingin si Yandro sa pari. "Ganun po ba kahalata?" Bahagyang ngumiti si Father Eliso. "Hindi ako bulag. Ang tanong, handa ka ba sa mundong pinanggalingan ng batang iyan?" Hindi agad nakasagot si Yandro, dahil kahit gaanong kayaman at kalakas sa papel ang tunay niyang katauhan bilang jeepney driver sa mga mata ng mundo ni Seraphine, malinaw na hindi siya tatanggapin. At hindi siya nagkamali. Dumating ang unang pagsubok sa anyong tila payapang paanyaya. Isang Sabadong hapon matapos ang choir rehearsal ng mga batang tinuturuan ni Seraphine, nagulat si Yandro nang lumapit siya nito. "May sasabihin sana ako," sabi ng dalaga. "Ano yun?" "Birthday kasi ng lola ko bukas. Simpleng salusalo lang sa bahay. Gusto kitang imbitahan." Natigilan si Yandro. "Ako?" "Oo. Bakit? Ayaw mo?" "Hindi sa ayaw. Nagulat lang ako. Marami ka nang naitunong sa school at sa outreach. At saka," bahagyang napayuko si Seraphine, "gusto kitang makilala pa ng mas maayos." Dapat sana ay natutuwa agad si Yandro. Ngunit sa halip, may kung anong pag-aalala ang gumapang sa dibdib niya. Alam niyang ang paanyayang iyon ay hindi lang simpleng hapunan. Iyon ang unang hakbang papasok sa mundong matagal na niyang iniiwasang ipagsiksika ng sarili.
Kinabukasan, suot ng simpleng polo at malinis na slacks, nagtungo siya sa bahay ng mga Loriente sa New Manila. Malaki ang bahay, maayos ang hardin, at sa uning tingin pa lang, dama na agad ang pagitan ng kanilang mga estado sa buhay. Sa sala, sinalubong siya ng ilang tingin na hindi maitago ang pagsusuri. Naroon si Virel, nakasuot ng mamahaling bestida at may ngiting kulang sa init. Naroon din si Tarsilo, matikas ang tindig at halatang sanay na siya ang sinusunod sa lahat. Sa gitna ng mga bisita, tumayo si Serafin at lumapit kay Yandro, waring gusto nitong ipakita na hindi ito nahihiya sa pagdating niya. Papa, Mama, si Yandro po sila, yung ikinukwento kong tumutulong sa school. Sinukli siya ni Tarsilo ng malamig na tingin. Ah, ikaw pala yon. Inilahad ni Yandro ang kamay. Magandang hapon po. Matagal bago iyon tinanggap ni Tarsilo. Magandang hapon. Mas matalim ang mga sumunod na tingin ni Virel. Anong trabaho mo raw ulit, iho? Hindi nagpaligoy-ligoy si Yandro. Jeepney driver po. Tumahimik ang paligid ng ilang segundo. Hindi iyon maingay na katahimikan. Iyon ang katahimikang puno ng husga. Mula sa gilid, isang bataning naka-Amerikana at halatang sanay sa mamahaling okasyon ang lumapit habang may hawak na wine glass. Ito si Leopold Barica, anak ng isang mayamang negosyante at matagal nang malapit sa pamilya ng mga Loriente. Serafin, hindi mo sinabi na iba na pala ang circle mo ngayon. Mahinang sumangot si Serafin. Leopold, wag na ngayon. Ano? Nagtatanong lang naman ako. Pagkatapos ay bumaling ito kay Yandro. Interesante, hindi madalas may nakakapasok na driver dito bilang guest. Mas lalong tumigas ang hangin sa paligid. Ngunit hindi nagsalita si Yandro. Hindi siya pumatol. Hindi dahil wala siyang kayang sabihin, kundi dahil alam niyang hindi pa ito ang oras. Sa hapagkainan, ramdam niya ang pagitan sa bawat tanong, sa bawat tingin, sa bawat pilit ng ngiting ipinapakita ng pamilya ni Serafin. Tila ba ang buong halaga ng isang tao ay kaya nilang sukatin sa trabahong hawak nito. Subalit, habang palalim ng palalim ang gabi, mas nagiging malinaw kay Yandro ang isang bagay, na si Serafin lamang ang hindi tumitingin sa kanya ng ganoon. Sa bawat sandaling natatapatan niya ang mata nito, nakikita niya ang paghingi nitong paumanhin kahit hindi naman ito ang dapat mag-sorry. At doon nagsimulang mabuo ang unang tunay na pader sa pagitan nila. Hindi pa man tahasang ipinagbabawal ng pamilya ang ugnayan nila, naroon na ang malamig na mensahe. Hindi siya sapat, hindi siya bagay, hindi siya karapat-dapat. Ngunit ang hindi alam ng lahat sa bahay na iyon, ang binatang tahimik na nagtitiis sa pangmamaliit ay hindi iong uri ng lalaking kayang yurakan habang buhay. At habang palihim siyang inuuri ng mga taong nakatingin lamang sa estado sa buhay, may unti-unti nang nabubuong unos na balang araw ay gigiba sa lahat ng maling paniniwala nila tungkol sa kanya. Sa gabing iyon, habang naglalakad si Yandro palabas ng gate ng mga Llorente at naririnig sa likuran ang pilit na tawag ni Serafin sa kanyang pangalan, malinaw na sa kanya na nagsimula na ang laban. Hindi pa ito ang gabi ng pagbubunyag. Hindi pa ito ang araw ng pagganti. Ito pa lamang ang simula ng pag-ibig na haharangin ng antas ng buhay, kayabangan at pagkukunwari. Isang pag-ibig na sa mga susunod na araw ay susubukin hindi lamang ng sakit ng kahihiyan, kundi ng mga taong handang durugin ang pagkatao ng isang tao para lamang maproteksyonan ang kanilang pangalan. Bago tayo magpatuloy sa susunod na mabigat na yugto ng ating istorya, gusto ko munang yakapin sa salita ang bawat isa sa inyo na patuloy na nakikinig hanggang sa puntong ito. Kung naririnig mo ito sa gitna ng pagod, trabaho, biyahe o katahimikan ng gabi, mag-iwan ka naman ng komento kung taga saan ka at anong oras mo ito pinapanood. Nakakatuwang isipin na sa iba't ibang sulok ng mundo, may mga pusong sabay-sabay na tumitibok sa iisang kwento. Kaya halina ka, dahil sa bahaging ito, ang mga lihim ay unti-unti nang mabubunyag, ang mga mapagmataas ay masusubok, at ang isang simpleng binatang minamaliit ng lahat ay haharap sa gabing magpapabago sa tingin ng buong mundo sa kanya.
Paglabas ni Yandro ng bahay ng mga Llorente noong gabing iyon, hindi niya agad naramdaman ang inis o galit. Ang unang tumama sa kanya ay pananahimik, iyong katahimikang mabigat sa dibdib, ngunit hindi nakakapagpaluha. Parang isang sugat na alam mong sariwa pa, ngunit pinipilit mong lakaran ng normal para walang makakita kung gaano kasakit. Narinig niya ang mahinang yabag sa likuran niya. "Yandro!" Huminto siya ngunit hindi agad lumingon. Pagharap niya, nakita niya si Serafin na humahabol pa. Hawak-hawak ang layaman ng besdidang suot nito. Bahagyang magulo na ang hibla ng buhok nito, tanda ng pagmamadali. "Pasensya ka na," agad nitong sabi, bahagya pang hinihingal. "Hindi ko iniaasahang ganoon ang magiging trato mo sa'yo." Pinilit ngumiti ni Yandro ngunit hindi umabot sa mga mata nito ang ngiting iyon. "Ayos lang, hindi naman ako bago sa ganong tingin." Pero hindi dapat ganoon. Mas bumigat ang tinig ni Serafin. "Inimbitahan kita dahil gusto kitang makilala nila, hindi para iparamdam sa'yo na hindi ka kabilang." Saglit siyang tumingin sa malaking gate sa likuran ni Serafin. Sa malawak na bahay na maliwanag ang ilaw sa loob, sa harding maayos ang tabas ng mga halaman, sa mga sasakyang nakapark na parang tahimik na paalala ng pagitan ng kanilang mga mundo. Subalit habang palalim ng palalim ang gabi, mas nagiging malinaw kay Yandro ang isang bagay, na si Serafin lamang ang hindi tumitingin sa kanya ng ganoon. Sa bawat sandaling natatapatan niya ang mata nito, nakikita niya ang paghingi nito ng paumanhin kahit hindi naman ito ang dapat mag-sorry. Napatitig si Yandro sa kanya. Sa unang pagkakataon mula nang umalis siya sa loob ng bahay, may kung anong init na pumasok muli sa malamig niyang dibdib. Hindi dahil ipinagtanggol siya ni Serafin, kundi dahil malinaw sa mga mata nito na nasasaktan din ito para sa kanya. "Salamat," mahinang sabi niya. "Hindi sapat ang salamat." Bahagyang yumuko si Serafin. "Babayaran ko to. Hindi pera, hindi pabor, pero sisiguraduhin kong hindi ka na ulit tratuhin ng ganun dahil lang sa tingin nila mas mataas sila." Gusto sana ni Yandro na sabihin na huwag nitong awayin ang pamilya nito para sa kanya. Gusto rin niyang sabihin na hindi ito ang pinakamasakit na naranasan niya sa buhay. Ngunit wala siyang nasabi, sapagkat sa totoo lang, mas natatakot siya sa isang bagay, na baka sa paglipas ng panahon, matalo rin si Serafin ng mundong kinalakihan nito. "Umuwi ka na," sabi na lamang niya ng marahan. "Huwag mong hayaang mas lumaki pa ang gulo sa loob." Tinignan siya ni Serafin, waring gusto pa nitong magsalita, ngunit sa huli ay tumanggo ito. "Mag-iingat ka." Talikod na siya at naglakad papalayo. Ngunit habang binabaybay niya ang madilim na bahagi ng kalsada, mas lalong tumitibay sa isip niya na nagsimula na nga ang isang laban na hindi na basta-basta matatapos. Kinabukasan, maaga siyang nagising kahit halos hindi siya nakatulog ng maayos. Naroon pa rin sa isip niya ang bawat salita ni Tarsilo, ang bawat malamig na ngiti ni Virel at ang mapanuyang tinig ni Leopold Barica. Pero imbes na magmukmok, mas pinili niyang ipagpatuloy ang araw. Sa terminal, nadatnan siya agad ni Migs. "Uy, anong nangyari sa'yo? Mukhang may nilampasan kang bagyo." Sabi nito habang inaayos ang sukli sa maliit na belt bag. "May pinuntaan lang kagabi," sagot ni Yandro. "Sa bahay ba ng teacher mo?" Bahagyang napatigil si Yandro. "Paano mo nalaman?" "Ako pa. Parang piyesta sa mata mo ang nangyari kagabi. Kita sa mukha mong hindi normal ang gabi mo." Lumapit pa si Migs at marahang bumulong. "Pinahiya ka ba?" Hindi agad sumagot si Yandro, ngunit sapat na ang katahimikan niya para maintindihan ni Migs ang lahat. Napura-mura ito ng mahina. "Mga mayayabang talaga, akala mo kung sino. Hayaan mo na." "Panong hayaan mo na? Kaibigan kita. Hindi kita kayang panuurin lang namin na maliit. Mas lalala lang kung apatulan," sabi ni Yandro. Hindi pa ito ang oras. Napatitig si Migs sa kanya. "Kapag sinasabi mo talagang hindi pa ito ang oras, natatakot ako. Ibig sabihin may iniisip ka ng mas malaki." Bahagyang nagngiti si Yandro ngunit hindi sumagot. Sa totoo lang, meron talaga. Dahil bukod sa personal niyang nararamdaman para kay Serafin, may isa pang dahilan kung bakit siya nasa Pilipinas.
Matagal nang pinag-aaralan ng North Crest Mobility Group ang posibilidad ng pagpasok sa Southeast Asia, lalo na sa sektor ng public transport modernization at fleet logistics. Ngunit hindi niya nais pumasok sa bansa bilang isang banyagang negosyante na may malaking plano ngunit walang tunay na kaalaman sa kalagayan ng ordinaryong driver. Kaya siya mismo ang lumusong sa realidad. Minaneho niya ang jeep, naranasan ng init, usok, trapiko, pangungutong ng ilang tiwaling enforcer at pakikipagsiksikan sa terminal. Nakinig siya sa hinaing ng maliliit na operator. Nakita niya kung paanong pinipiga ng sistema ang mga tao sa ibaba, habang ang mga nasa itaas ay patuloy lang sa pagdidikta ng mga patakaran na hindi nila nararanasan mismo sa kalsada. At sa mga pangalan na paulit-ulit niyang narinig sa likod ng mga bulong-bulong ng mga operator at transport officers, isa ang palaging lumulutang: ang konsorsyum ni Tarsilo Lorente. Hindi pa malinaw noon kung gaano kalalim ang koneksyon nito sa mga kusunduan at lobbying sa sektor ng transportasyon. Ngunit sapat na iyon para mas lalong magtagpo ang personal at propesyonal na landas ni Yandro. Makalipas ang ilang araw ay naging mailap si Serafin, hindi dahil sa ayaw niya kay Yandro, kundi dahil sa tensyon sa bahay nila. Gayunman, hindi siya tuluyang lumayo. Patuloy pa rin siyang dumadalo sa outreach, sa school recital preparations at sa chapel programs. At sa bawat pagkakataong nagkikita sila, lalo lamang lumalalim ang ugnayang pilit pang pinipigilang pangalanan ng dalawa. Isang hapon matapos ang rehearsal ng mga bata, nagkaharap silang muli sa covered court ng paaralan. Tahimik noon, tanging tunog ng mahinang ulan sa bubong at ilang batang nagliligpit ng chairs ang maririnig. "Hindi ka na sumasagot minsan sa text," maingat na sabi ni Yandro. Napayuko si Serafin. Pinag-iigihan ng mama ko na malaman kung sino ang mga kinakausap ko. Pati si Papa, bigla akong binabantayan. Dahil sa akin? Dahil sa tingin nila, hindi dapat ako mapalapit sa'yo. Mas tumalim ang titig ni Yandro. At ikaw, ano ang tingin mo? Matagal bago sumagot si Serafin. Nang mag-angat siya ng mukha, dama ni Yandro ang bigat ng katapatan sa mga mata nito. Sa tingin ko, mas totoo kang tao kaysa sa maraming lalaking ipinapakilala nila sa akin. Hindi agad nakapagsalita si Yandro. Para sa isang lalaking sanay sa negosasyon, meeting at strategic words, napakabihira na mawalan siya ng sasabihin. Ngulit sa harap ni Serafin, nangyayari iyon. "Serafin," mahinang sambit niya. "Hindi ko pa alam kung anong eksakto ito," agad dagdag ng dalaga. "Pero alam kong hindi ako komportable kapag pinaparamdam nilang mababa ka dahil lang driver ka. Lalo na't nakikita ko naman kung gaano kakabuti sa mga tao." Bumuntong hininga si Yandro. "May mga bagay akong hindi pa kayang sabihin sa'yo ngayon." "Sikreto ba?" "Hindi ka sinungalingan. Pero oo, sikreto." Natahimik si Serafin. Sa halip na magalit, tila lalo lamang itong naintriga. "Delikado ba?" Bahagyang ngumiti si Yandro. "Hindi para sa'yo." Napailing si Serafin ngunit bahagyaring napangiti. "Hindi ka mahirap basahin. At ikaw, ang hirap mong iwasan." Sa unang pagkakataon, natawa ng totoo si Serafin sa harap niya. Maikli lamang ang sandali, ngunit sapat para maramdaman nilang dalawa na may lumalago ng mas malalim kaysa pagkakaibigan. Ngunit gaya ng inaasahan, hindi iyon nagtagal ng walang hadlang. Makalipas ang isang linggo, dumating sa terminal ang isang mamahaling sasakyan. Bumaba roon si Virel Llorente, suot ang mamahaling salamin at tila iniiwasang masaginang hangin ng kalsada ang kanyang balat. Napatigil ang mga driver at tindera sa pagmasid. Maging si Aling Poning ay hindi napigilang magbulong ng, "Mukhang may bagyong paparating." Lumapit si Virel kay Yandro nang hindi man lang nag-abalang kumustahin siya. "Ikaw si Yandro, tama?" Malamig mitong sabi. "Opo," mahinang tugon niya. "Ayokong paligoy-ligoy. Lumayo ka dapat sa anak ko." Lalong tumahimik ang paligid. "Nirerespeto ko po si Serafin. Yan nga ang gusto kong mangyari, ang lumayo ka bilang respeto." Humakbang palapit si Virel.
Hindi kita minamaliit dahil driver ka, pero maging realistiko ka. Ang mga taong tulad mo at ang mga taong tulad namin ay hindi basta nagsasalo ng parehong mundo. Narinig iyon ni Aling Poning at hindi napigilang sumingit. Mrs., pasensya na po ha, pero hindi naman trabaho lang ang basehan para igalang ang tao. Tinapunan siya ni Virel ng tining talim. Hindi kita kausap. Ngunit bago pa lumaki ang esena, nagsalita si Yandro. Walang masamang intensyon ang paglapit ko sa anak ninyo. Lahat yan ang sinasabi sa simula, malamig na sagot ni Virel. Pero alam ko ang galawan ng mga lalaki. Konting bait, konting tiyaga, tapos umaasang makakaakyat sa buhay pamamagitan ng babae. Doon unang nagdilim ng bahagya ang mga mata ni Yandro. Kung para sa sarili niya lang, kaya niyang palampasin ang kahit anong insulto. Ngunit ang akusahan ang dangal niya at ang intensyon niya kay Serafin ay ibang usapin. Hindi ko kailangan ng tulay para umangat, mariin ngunit kalmadong sagot niya. At lalong hindi ko gagamitin ang anak ninyo para doon. Tila natigilan si Virel sa paraan sagot ni Yandro. Hindi ito sanay na may simpleng driver na ganito tumingin at magsalita. Ngunit bago pa ito makaimik, may isa pang boses na sumingit. Tama na, Tita Virel. Paglingon nila, naroon si Leopold Barica. Nakangiti ngunit halatang nasisiyahan sa tensyong nasaksihan. Hayaan nyo na, dagdag nito habang lumalapit. Minsan kasi may mga taong hindi marunong lumugar hanggat hindi pinapakita sa kanila kung nasaan talaga sila. Tumingin ito kay Yandro mula ulo hanggang paa. May ilang tao talagang nalilito dahil pinapansin lang ng konti. Mabilis na uminit ang dugo ni Megs na noon ay kadarating lamang. Hoy! Sobra ka na ha? Ngulit pinigilan siya ni Yandro sa simpleng taas ng kamay. Si Leopold ay ngumiti pa. Alam mo, may darating na business gala next week. Nandun ang tunay na malalaking tao. Investors, developers, transport executives. Doon mo makikita kung sino talaga ang may timbang sa mundo. Hindi iyon simpleng pagyayabang. Ramdam ni Yandro na may ipinapahiwatig ito at hindi siya nagkamali. Kinagabihan ding iyon, nakatanggap si Yandro ng isang tawag mula sa executive assistant ng Northcrest sa Canada. Nasa final stage na raw ang confidential arrangements para sa isang major investment event sa Makati. Ang host consortium, isa sa mga grupong desperadong naghahanap ng foreign capital. Ang kumpanyang konektado kay Tarsilo Llorente. Matagal na napatitig si Yandro sa cellphone matapos ibaba ang tawag. Sa wakas, naroon na ang gabing matagal nang umiikot sa gilid ng kanyang mga plano. Hindi niya man ginusto na ang personal niyang buhay at ang lihim niyang negosyo ay magsalpukan sa ganoong paraan. Malinaw na hindi na niya mapipigilan ang paglapit ng sandali ng pagbubunyag. Sa kabilang panig naman ng lungsod, sa mansyon ng mga Llorente, mas lalo pang umiinit ang tensyon. Pinipilit ni Tarsilo si Serafin na maging praktikal, habang si Leopold ay mas agresibo nang nagpapakita ng interes sa dalaga. Unti-unti ring ibinubulong ng mga magulang nito na ang kinabukasan ay hindi itinataya sa damdamin, kundi sa wastong pagpili ng kapantay sa estado. Ngunit habang sinisikap ng lahat na itulak si Serafin palayo kay Yandro, mas lalo lamang tumitibay sa puso ng dalaga ang tanong na matagal na niyang iniiwasan. Bakit ang tanging lalaking nakapagparamdam sa kanya ng tunay na paggalang ay siya ring lalaking pilit na gustong alisin ng kanyang pamilya sa buhay niya? At samantalang abala ang mga mapagmataas sa pag-ayos ng entablado para sa mga tunay na malalaking tao, wala ni isa man sa kanila ang nakahandang makita kung sino ang lalaking kanilang kinukutya sa simpleng polo, maruming terminal at manibela ng isang ordinaryong jeepney. Sapagkat sa susunod na pagtatagpo nila, hindi na lamang dangal ni Yandro ang nakasalalay, kundi ang pagbagsak ng kanilang pagmamataas sa gabing ang isang jeepney driver ay tatayong mas mataas kaysa sa lahat ng taong minsang tumingin sa kanya na parang wala siyang halaga.
Bago tayo magpatuloy sa mas mabigat at mas masalimuot na bahagi ng ating istorya, gusto ko munang pasalamatan ang bawat isa sa inyo na patuloy na sumasabay hanggang dito. Kung nakarating ka na sa bahaging ito, siguradong dama mo na ang unti-unting pagbigat ng mga pangyayari sa buhay ni Yandro at Seraphine. Kaya bago tayo tuluyang sumabak sa susunod na unos, mag-iwan ka naman ng komento kung taga saan ka at anong oras mo ito pinapanood ngayon. Nakakatuwang isipin na kahit magkakalayo tayo, sabay-sabay nating pinapakinggan ang isang kwento ng pag-ibig, dangal at katotohanang may kapalit na napakabigat na pagsubok. Pagkatapos ng gabing iyon, na tila unti-unti nang inilalapit si Yandro sa sandali ng pagbubunyag, hindi agad sumabog lahat sa isang iglap. Halip, tulad ng bagyong nagsisimula sa malamig na hangin at may itim na ulap, dahan-dahang naramdaman ang pagbabago sa paligid. Lalong tumalim ang tingin ng mga taong gustong pigilan siya, lalong naging maigting ang pagbabantay sa mga kilos ni Seraphine, at lalong naging maingat si Yandro sa bawat hakbang na kanyang ginagawa. Ngunit hindi sapat ang pag-iingat kapag ang katotohanan ay halos sumisigaw na para mabunyag. Dumating ang inaabangang business gala sa Makati, isang maringal na pagtitipon ng mga negosyante, transport executives, investors at mga personalidad na sanay magtagpi-tagpi ng kapalaran ng malalaking kumpanya sa iisang hapunan lamang. Si Tarsilo Llorente, kahit lumulubog na ang kanyang consortium sa utang at maling desisyon, ay pilit pa ring maangas sa mga paanyaya at pakikiharap. Para sa kanya, ang gabing iyon ay maaring huling tulay para makuha niya ang kumpiyansa ng dayuhang kapital at mailigtas ang kanyang naman sa merkado. Sa bahay ng mga Llorente, abala ang lahat sa paghahanda. Nakasuot ng mamahaling bestida si Virel at paulit-ulit na binibigyan ng bilin ang mga katulong. Si Leopold Barica naman ay maagang dumating, elegante, kampante at halatang may sariling plano sa gabing iyon. Sa isang sulok ng sala, tahimik na nakatayo si Seraphine habang hawak niya ang kanyang clutch bag. Hindi siya kampante, hindi siya masaya. Sa totoo lang, gusto na sana niyang tumangging sumama, ngunit pilit siyang kinumbinsi ni Tarsilo. "Anak, mahalagang gabi ito," sabi ng ama habang inaayos ang kanyang cufflinks. "Minsan sa buhay, kailangan mong matutong makisabay sa mga taong may impluensya." Papa, mahinahong tugon ni Seraphine. Hindi po ba pwedeng hindi na lang ako sumama? Wala naman akong kinalaman sa negosyo niyo. May kinalaman ka, matigas na sabi ni Virel habang papalapit. Dahil anak ka namin at dahil kailangan mong makita kung anong uri ng mundong dapat mong pinipili. Alam ni Seraphine kung ano ang tunay na ibig sabihin noon. Hindi tungkol sa gala ang usapan, hindi tungkol sa negosyo. Isa itong panibagong paraan upang ilayo siya kay Yandro at idiin sa kanyang isip na si Leopold ang nararapat sa kanya. Hindi na siya nakasagot pa. Sumama na lamang siya, ngunit may kabigatang ang dibdib. Samantala, sa kabilang panig ng lungsod, hindi jeep ang sinakyan ni Yandro ng gabing iyon. Sa isang pribadong suite ng hotel malapit sa venue, tahimik siyang pinaghahandaan ng dalawang executive assistant na kagagaling lamang ng Canada. Nakaayos sa kama ang isang tailored black suit. Maingat ding nakalapag ang kanyang watch, cufflinks at ilang dokumentong may opisyal na tatak ng Northcrest Mobility Group. Nakatayo si Yandro sa harap ng salamin. Nakasuot pa rin ng puting undershirt at itim na slacks habang tahimik na nakatingin sa sarili niyang refleksyon. "Mr. Vallejo," maingat na tawag ng assistant niyang si Nina Cazares, "the board has confirmed your entrance schedule. The host is expecting the primary representative to arrive after the keynote." Tumanggo lamang siya. "Sir," muling sabi ni Nina, this time softer, "you don't have to do this personally if it's difficult." Bahagyang napangiti si Yandro, ngunit mabigat ang mga mata niya. "No, I have to be there. They need to see me, not just the company, me." Dumating din ang matagal na niyang kaibigang legal advisor na si Gareth Molina, isang Pilipinong Canadian na tumulong maghanda sa expansion ng Northcrest sa Asia. Pagpasok pa lang nito sa silid, ramdam na ang seryosong timpla ng gabi.
Once you step into that ballroom, sabi ni Gareth habang inaabot ang tablet na may presentation notes, wala nang atrasan. The Laurentes will know, Barika will know, the press will know. I know. And Seraphine? Doon lamang sandaling napapikit si Yandro. Iyon ang tanong na pinakaayaw niyang harapin. Hindi niya itinago kay Seraphine ang totoo upang lokohin ito. Hindi rin dahil ikinahihiya niya ang pagiging mayaman. Itinago niya iyon dahil gusto niyang maramdaman, kahit sandali, kung paanong mahalin at makilala bilang simpleng tao, bilang Yandro, hindi bilang CEO, bilang lalaking nakikinig, hindi bilang lalaking kayang bumili ng buong gusali. Ngunit ngayong narito na ang oras, alam niyang hindi maiiwasang maramdaman ni Seraphine ang sakit ng hindi agad pagsasabi. Pagdating sa Grand Ballroom, kumikislap ang mga ilaw sa kisame na parang mga bituin. Naguunahan sa entablado ang mga pangalan ng partner companies, investment groups at transport consortiums. Sa mga bilog na mesa, naroon ang mga taong sanay sa mamahaling alak, malalaking numero at salitang parang simpleng laruan lamang ang kapalaran ng libo-libong empleyado. Pagpasok ng Laurente, marami ang bumati kay Tarsilo. Hindi man lubos ang tiwala ng lahat sa kanya, sapat na ang dati niyang impluensa upang may mga ngumiti pa rin. Ipinakilala niya si Leopold sa kung sino-sinong investors habang si Virel na may abala sa pakikipagkamay at pakikipaghalikan sa ere sa mga kakilala. Ngunit si Seraphine ay halatang wala roon ng isip. Maya-maya, nagsimula ang programa. Ipinakita sa malaking screen ang mga datos tungkol sa transport modernization, projected regional growth at strategic partnerships. Ilang beses ding binanggit ng host ang isang game-changing North American mobility investor na magiging pangunahing sorpresa ng gabi. Ramdam ni Tarsilo ang pananabik. Kung mapasok niya ang grupong iyon, baka may pag-asa pa siyang maiahon ng konsorsyum. Kahit si Leopold ay may ngiting puno ng kumpiyansa, waring iniisip na kasama siya sa bagong yugto ng kapangyarihan. Pagdating ng keynote, nagdilim ang ilaw sa ballroom. Ladies and gentlemen, ani ang host sa entablado, we are honored tonight to welcome the founder and chief executive of Northcrest Mobility Group, the man behind one of the fastest-growing logistics and transport intelligence networks in North America and Europe. Nagpapalakpakan ng mga tao. Please welcome Mr. Alexander Yandro Vallejo. Sa loob ng ilang segundo, walang nakagalaw nang makita ng lahat ang lalaking dahan-dahang naglakad mula sa gilid ng entablado. Nakaitim siyang suit, maayos ang tindig, kalma ang mukha, at ang kanyang mga mata ay hindi na mata ng simpleng driver na minamaliit sa terminal, kundi ng lalaking sanay pangunahan ng isang imperyo. Nanigas si Tarsilo. Nabitawan ni Virel ang hawak na champagne flute at muntik itong mabasag. Bahagyang umatras si Leopold na tila hindi agad matanggap ang nakikita. At si Seraphine, tila nahinto ang buong mundo sa kanya. Si Yandro. Si Yandro na naghahatid sa kanya sa ulan. Si Yandro na nag-aayos ng keyboard ng mga bata. Si Yandro na tahimik lang sa harap ng panghahamak ng kanyang pamilya. Si Yandro na ilang ulit nilang sinabihang hindi na babagay sa mundo nila. Siya pala ang CEO na hinihintay ng buong ballroom. Sa malaking screen ay lumitaw ang larawan ng Northcrest's headquarters sa Toronto. Mga fleet contracts, global expansion maps, at mga features sa kanya mula sa kilalang business publications. Sunod-sunod ding ipinakita ang foundation work ng kumpanya para sa driver welfare, community transport programs, at scholarship projects para sa mga anak ng migrant at blue-collar workers. Ang pinakamabigat sa lahat, isa sa mga major slide ay may pamagat na Dignity in Mobility, Why Small Drivers Matter. Parang sampay iyon sa buong silid, lalo na sa mga taong sanay maliitin ang mga driver at maliliit na operador. Pagharap ni Yandro sa mikropono, walang yabang sa mukha niya, walang paghihiging sa tono. Ngulit naroon ang bigat ng dangal ng isang lalaking maraming tiniis bago tumayo sa harap nila.
Magandang gabi po. Panimula niya sa malinaw at kalmadong tinig. Bago ako naging negosyante, bago ako naging investor, bago ako nakatayo sa entabladong ito, naging anak muna ako ng isang babaeng naghirap sa ibang bansa para mabigyan ako ng kinabukasan. At bago ko pag-usapan ng modernisasyon, kitaan, at regional partnerships, gusto kong sabihin na ang transport ay hindi lang negosyo. Buhay ito ng libu-libong pamilyang araw-araw lumalaban sa kalsada. Tahimik ang lahat. Sa loob ng ilang buwan, patuloy niya, pinili kong bumalik sa Pilipinas hindi bilang CEO, kundi bilang ordinaryong driver. Hindi para manlinlang, hindi para manginsulto, kundi para maramdaman ko mismo ang tunay na kalagayan ng mga taong madalas pinag-uusapan lang sa conference tables, ngunit hindi pinakikinggan sa tunay na buhay. Napayo ko si Seraphine, hindi dahil sa galit, kundi sa bigat ng katotohanang gayon lamang lubos na nahaharap sa kanya. Samantala, pawisang-pawis na si Tarsilo. Hindi niya alam kung lalapit ba siya pagkatapos ng speech o magtatago na lamang sa hiya. Nagpatuloy si Yandro. Sa mundong ito, madaling sukatin ang halaga ng tao gamit ang trabaho, damit, sasakyan o apelyido. Pero natutunan ko na ang tunay na sukatan ng tao ay kung paano siya makitungo sa kapwa niya kapag wala ng pakinabang, wala ng audience at wala ng kailangang patunayan. Sa mesa ng mga Llorente, parang bawat salita ay direktang tumatama sa dibdib nila. Pagkatapos ng talumpati, lumakas ang palakpakan. Hindi iyon palakpak lamang para sa isang matagumpay na CEO. Iyon ay palakpak ng paghanga, pagkabigla, at marahil ay kahihiyan ng ilan sa mga nakaraon ng maling akala tungkol sa kanya. Pagkababa ni Yandro sa entablado, agad siyang pinalibutan ng mga investors, reporters at executives. May gustong humingi ng interview, may gustong makipag-usap tungkol sa regional rollout. Ngunit sa kabila ng lahat, iisang mukha lamang ang hinahanap ng mga mata niya, si Seraphine. Natagpuan niya ito sa may gilid ng ballroom, lapit sa isang haliging may puting ilaw. Hindi galit ang unang nabasa sa mukha nito. Sugatan, naguguluhan, nasasaktan. Lumapit si Yandro. Seraphine, matagal mo bang balak na hindi sabihin? Putol nito, mahinam pero nanginginig ang boses. Hindi ko gustong saktan ka, pero nasaktan ako. Tumama iyon sa kanyang direkta. Gusto kong sabihin sa iyo ng maayos, hindi sa ganitong paraan. Pero hinayaan mong makarating sa ganito. Namumuo ang luha sa mata ni Seraphine, ngulit hindi ito bumibitaw sa titig. Habang ipinagtatanggol kita sa kanila, habang pinaniniwalaan kong ang tanging problema natin ay ang trabaho mo, may mas malaki ka palang mundong itinatago. Hindi kita niloko. Hindi man, pero hindi mo rin ako pinili na pagkatiwalaan ng buo. Hindi agad nakasagot si Yandro, sapagkat totoo iyon. Sa di kalayuan, pilit namang lumapit sina Tarsilo at Virel, ngayon ay may bahid na ng pambobola ang mga mukha. Mr. Vallejo, sabat ni Tarsilo, biglang magalang. I must say, what a remarkable surprise. Had I known, dahan-dahang bumaling si Yandro sa kanya. Walang sigaw, walang ngiti, pero sapat ang lamig ng mga mata niya para matigilan ng lalaki. That, sabi niya sa mahinahong Ingles bago bumalik sa Tagalog. Ang problema, Mr. Llorente, kailangan niyo munang malaman bago niyo igalang ang isang tao. Namutla si Tarsilo. Si Virel naman ay pilit na nangumiti. Misunderstanding lang siguro lahat ng nangyari. Hindi po misunderstanding ang pangmamaliit. Malinaw na sagot ni Yandro. Lalong napatigil ang mag-asawa. At sa isang sulok, nakatitig si Leopold na halatang pinipigil ang galit, hiya at selos na nagsisiksikan sa dibdib niya. Sa gabing iyon, hindi lamang siya natalo bilang karibal. Nawasak ang buong imahe niyang siya ang pinakakarapat-dapat.
Ngunit sa kabila ng pagbagsak ng pagmamataas ng mga Llorente at ni Leopold, hindi naging magaan ang gabi para kay Yandro. Sapagkat kahit na ibunyag na niya ang katotohanan sa buong mundo, may isang bagay pa rin siyang hindi nakuha. Ang agarang kapatawaran ni Serafine. At habang unti-unting naghihiwalay ang mga tao sa ballroom, ang ilan ay humahanga, ang ilan ay nahihiya, at ang ilan ay natatakot sa magiging epekto ng gabing iyon, malinaw na hindi natapos ang kwento sa pagbubunyag. Sa halip, doon pa lamang nagsimula ang mas mabigat na laban. Dahil ngayong wala na ang lihim, lalabas na rin ang tunay na mukha ng mga taong handang gawin ang lahat para mailigtas ang pangalan, kapangyarihan at interes nila. At sa buhay ni Yandro, mas mapanganib minsan ang mga laban na hindi na nakatago sa dilim, kundi hayagan ng isinasagawa sa liwanag, sa harap ng lahat, gamit ang kasinungalingan, paninira, at mga pusong hindi matanggap na ang lalaking minsan nilang minata ay siya palang may kakayahang gumiba sa mundo na pilit nilang itinayo sa ibabaw ng kayabangan. Bago tayo tuluyang dumako sa huling bahagi ng ating istorya, gusto ko munang pasalamatan ng buong puso ang bawat isa sa inyo na nakasabay mula umpisa hanggang dulo. Kung nakarating ka na rito, ibig sabihin ay sinamahan mo sina Yandro at Serafine sa kanilang mga sugat, lihim, pagluha at pakikipaglaban para sa dangal at tunay na pag-ibig. Kaya bago natin tapusin ang kwentong ito, mag-iwan ka naman ng komento kung taga saan ka at anong oras mo ito pinapanood ngayon. Nakakatuwang isipin na sa iba't ibang sulok ng mundo, may mga taong sabay-sabay na umaasang mananaig pa rin ang kabutihan sa kabila ng yabang, kasakiman at panlalamang. Kaya halina ka, dahil sa bahaging ito, tuluyang maghuhukom na ang katotohanan. Mabubuwag na ang mga kasinungalingan at ang mga pusong matagal ng sugatan ay sa wakas makakatanpo rin ng payapang wakas. Matapos ang gabing iyon sa ballroom na tuluyang nagbunyag sa tunay na pagkatao ni Yandro, hindi naging tahimik ang mga sumunod na araw. Kumalat sa social media, business circles at maging sa mga balita ang nakakagulat na revelasyon. Ang simpleng jeepney driver na minamaliit ng ilan ay siya palang si Alexander Yandro Vallejo, ang mayamang CEO ng Northcrest Mobility Group. Sa terminal kung saan dati ay ordinaryong nagmamaneho lamang, halos hindi makapaniwala ang marami. Si Aling Poning pa ay paulit-ulit pang napapahawak sa dibdib habang kausap ang suki. Sabi ko na gaba may kakaiba sa batang yun, sabi niya habang nagbabalot ng suman. Hindi ka basta titingnan ng ganun kalalim ng isang tao kung wala siyang pinagdaanan. Si Migs naman ay halatang proud na proud kahit may bahid ng pagkaasiwa. Buisit ka talaga, Yandro. Ako palang pinakamalapit na kaibigan ng CEO, hindi ko man lang alam. Bahagyang ngumiti si Yandro, ngunit hindi masaya ang ngiting iyon. Pasensya ka na. Umiling si Migs. Hindi ako galit dahil nagtago ka. Ang kinaiinis ko, ikaw pa ang kailangang manahimik samantalang ang kapal ng mukha ng mga taong nang ukot siya sa'yo. Hindi sumagot si Yandro. Abala siya sa pagtititig sa isang folder na nakapatong sa mesa. Hindi na lang ito basta tungkol sa hiya ng mga Llorente. Lumalalim na ang gulo. Lumapit si Gareth Molina, na noon ay nasa Pilipinas pa rin upang bantayan ang legal at strategic rollout ng Northcrest. May dala itong ilang printed reports at isang flash drive. Confirmed, sabi nito sa seryosong tinig. Someone has been moving around financial records connected to the Llorente Consortium. At mukhang may poging desperado na gustong ilaglag ang Northcrest bago pa tayo makapag-close ng final position. Leopold, malamig na sagot ni Yandro. Tumanggo si Gareth, at hindi siya nag-iisa. Iyon ang kinatatakutan ni Yandro mula ng gabing mabunyag ang lahat. Hindi niya inaasahan na mananahimik lamang ang mga taong tulad ni Leopold at Tarsilo. Ang mga taong nasanay sa impluensya at pagmamataas ay kadalasang hindi basta sumusuko kapag napahiya. Lumalaban ang mga yon, hindi gamit ang katotohanan, kundi gamit ang paninira. At yun nga ang nangyari. Sa loob lamang ng ilang araw,
May mga balitang nagsimulang kumalat na tila si Yandro raw ay may balak bilhin at lunurin sa utang ang konsorsyum ng mga Llorente upang sakupin ang market. May mga dokumentong pilit ipinakikitang parang minanipula ng Northcrest ang ilang share valuations. May mga anonymous source pang nagpapaikot ng kwentong ginamit lamang daw ni Yandro si Seraphine upang makakuha ng loob sa pamilya nito at mapasakamay ang negosyo nila. Nang nabasa iyon ni Seraphine, para siyang muling sinaksak sa dibdib. Nasa music room siya noon ng paaralan, mag-isa, hawak ang cellphone at nanginginig ang kamay. Ilang araw na rin silang hindi nagkikita ni Yandro ng maayos. Matapos ang gabing iyon sa ballroom, umatras siya hindi dahil sa nawala ang nararamdaman niya, kundi dahil nasaktan siyang hindi siya agad pinili ni Yandro na pagkatiwalaan. Ngunit habang binabasa niya ang mga balitang iyon, may kung anong mali siyang naamoy. Hindi ganun si Yandro. Hindi iyon tugma sa lalaking kilala niya. Doon siya nadatnan ni Father Eliso. "Anak," mahinang tawag nito. Nag-angat ng tingin si Seraphine. "Father, bakit parang ang dali para sa mga taong paniwalaan ng masama kaysa sa totoo?" Lumapit ang pari at umupo sa tabi niya. "Anak, dahil kapag ang isang tao ay matagal nang nabuhay sa yabang, mas madaling paniwala ang may bahid ng dumi ang mabuting tao kaysa amining mali ang sarili nilang paghuhusga." Napaluha si Seraphine. "Hindi ko na alam ang gagawin ko." "Alam mo," sabi ni Father Eliso, "ang tanong lang naman dyan ay ito, sa puso mo, sino ang pinaniniwalaan mo?" Natigilan si Seraphine. At sa unang pagkakataon mula nang mabunyag ang lihim ni Yandro, malinaw ang sagot sa puso niya. Si Yandro. Sa kabilang banda, mas lalong bumibigat ang problema sa bahay ng mga Llorente. Dahil sa eskandalong lumabas, unti-unti nang umatras ang ilang investors. May mga bangkong humihingi ng paliwanag. May mga empleyadong natatakot mawalan ng trabaho. Si Tarsilo, na noon ay pilit pa ring matikas sa harap ng tao, ay nagsimulang magpakita ng pagkataranta sa loob ng bahay. Mali ang timing ng lahat ng ito. Sigaw niya isang gabi habang nakahagis ang kung ilang dokumento sa study room. Kung hindi dahil sa lalaking iyon, hindi kasalanan ni Yandro ang ginawa niyo, marining putol ni Seraphine. Nanglaki ang mga mata ni Tarsilo. "Anong sabi mo?" "Ang totoo, kayo ang may kagagawa nito. Kayo ang nangmaliit. Kayo ang pinilit ng mga desisyong hindi malinis. Kayo ang tumiwala sa maling tao." Pumasok si Virel at agad pumigna. "Seraphine, huwag mong kausapin ang ama mo ng ganyan." "Bakit po? Dahil masakit marinig ang totoo?" Nangingnig mulit matapang na sagot ng dalaga. "Nang minamaliit niyo si Yandro, wala kayong awa. Ngayong alam niyo nang mayaman siya, bigla niyong gustong pakitunguhan ng maayos. Ano po ba talaga ang basihan niyo ng respeto? Pera lang ba?" Napaupo si Virel sa sirya. Sa unang pagkakataon, tila siya naman ang nawalan ng maipagdutuntol. Ngunit hindi pa roon nagtatapos ang bangayan. Maya-maya, dumating si Leopold sa bahay ng hindi inaasahan. Halata sa mukha nito ang pagkainis at pagkasabik na kontrolen ang lumalalang sitwasyon. "Tita Virel, Tito Tarsilo, may kailangan tayong ayusin agad," sabi nito. Pagkakita pa lamang ni Seraphine rito ay sumikip na ang dibdib niya. "Ano na naman?" Hindi siya pinansin ni Leopold. Sa halik, inilapag nito ang isang envelope sa mesa. "May draft statement ako. Kailangan nating palabasin na may improper pressure mula sa Northcrest para maprotektahan ang consortium. Once the narrative sticks, bababa ang leverage ni Andrew." Napatingin si Seraphine sa envelope saka kay Leopold. "Ikaw ang nagpapakalat ng mga kasinungalingan?" Lumingon ito sa kanya at ngumiti ng pilit. "Kasinungalingan? Strategic positioning lang yan." "Sinisira mo siya. Sinisira niya ang lahat," sigaw ni Leopold. "Hindi mo ba nakikita? Simula nang dumating ang lalaking yan, nawalan ako ng puwang, nahati ang pamilya ninyo, at ngayon ako ang napapahiya sa lahat." Doon tuluyang luminaw ang lahat kay Seraphine. "Hindi mo siya kinakalaban dahil sa negosyo," malamig niyang sabi. "Kinakalaban mo siya dahil hindi mo matanggap na mas marangal siya kaysa sayo." Tumalim ang tingin ni Leopold. Mas marangal? Isang lalaking nagsinungaling sa pagkatao niya. Hindi siya nagsinungaling para manlamang.
Mariing sagot ni Seraphine. Ikaw, bawat kilos mo may kapalit. Nanlilisik ang mga mata ni Leopold nang lumapit ito ng bahagya. Mag-iingat ka sa sinasabi mo. Ngunit sa halip na matakot, mas tumatag si Seraphine. Hindi na ako natatakot sa'yo. Hindi alam ni Leopold na may isang tao palang nakikinig sa bahaging iyon ng pag-uusap. Si Cressida Nolasco, dating executive assistant ng Barika Group na matagal nang tahimik na nag-iipon ng ebidensya laban sa mga iligal na utos ni Leopold. Nasa labas lamang siya ng study room noon upang ihatid ang ilang papeles kay Tarsilo at malinaw niyang narinig ang pag-aamin ni Leopold tungkol sa narrative at planong pagdiin kay Yandro. Kinabukasan, sa tulong ni Gareth, nakarating ang impormasyon kay Yandro. Nang magtagpo sina Yandro at Cressida sa isang pribadong conference room, inilapag nito ang flash drive at mga printout ng email threads, falsified ledgers at messages na nagpapatunay na hindi lamang si Leopold ang nasa likod ng paninira. Kasabwat din nito si Benedrick Solano, ang accountant ni Tarsilo, upang baguhin ang records ng consortium at palabasing may tangkang manipulation ang Northcrest. Bakit mo ito ginagawa? Tanong ni Yandro. Tahimik na napayuko si Cressida. Dahil matagal ko nang nakikitang sinisira ni Leopold ang mga tao sa paligid niya at dahil may mga empleyadong inosente ang mawawalan ng trabaho kapag hinayaan ko pa itong magpatuloy. Dahil sa mga ebidensyang iyon, agad na gumalaw ang legal team ng Northcrest. Nag-request sila ng formal review, regulatory hearing at emergency disclosure sa mga concerned agencies at stakeholders. Hindi na pwedeng palihim lamang ang laban. Kailangang mailantad ang katotohanan sa harap ng publiko, investors at mismong mga empleyadong maaapektuhan. Dumating ang araw ng public hearing. Puno ang hall ng media, transport representatives, empleyado ng consortium at ilang ordinaryong driver na sumuporta kay Yandro dahil sa mga programang dati pa lamang natahimik na niyang tinutulungan. Naroon sina Migs, Tio Lauro, Aling Puning, Father Eliso at maging si Doña Milagrina na tahimik lamang ngulit matalas ang titig sa mga apo at anak na nagdala ng pamilya nila sa kahihiyan. Pagpasok ni Yandro, hindi na siya ang lalaking lihim ang pagkatao, malinaw at matatag na siyang humarap sa lahat. Ilang sandali pa, dumating din sina Tarsilo, Virel, Seraphine, Leopold at Benedrix. Nang tawagin ang hearing sa ayos, isa-isang inilatag ng legal counsel ng Northcrest ang mga ebidensya, emails, bank instructions, modified ledgers at voice notes. Pinakamabigat sa lahat ang testimonya ni Cressida na walang taga-aalinlangan na tinuro si Leopold bilang nag-utos ng smear campaign at si Benedrix bilang katuwang sa financial tampering. Namutla si Benedrix at halos hindi makatingin. Si Leopold naman ay pilit na pinipigilan ang galit. Lies! These are twisted interpretations. Ngunit bago pa makapalusot ng husto, lumabas sa malaking screen ang isa sa mga mensahe niya. We ruin Vallejo first, then we negotiate from strength. Nag-iba ang ihip ng hangin sa buong silid. Napaupo si Virel, napahawak si Tarsilo sa mesa. Sa wakas, nakita nila ang lalim ng gulong pinasok nila dahil sa maling taong pinaniwalaan nila. Nang hinilin ng panel ang paliwanag ni Tarsilo, tumayo ito ngunit halatang ubus na ang tindig. Hindi na iyon ang dating mayabang na negosyante. Isa na lamang iyong amang nilamon ng mga maling ambisyon. Ako, Nagsimula siya, ngunit paos ang boses. Aaminin ko, marami akong maling desisyon. Pinairal ko ang yabang. Pinairal ko ang takot na mawala ang pangalan ko. At sa kakapit ko sa maling mga tao, nadamay ko ang pamilya ko, ang kumpanya ko, at ang mga empleyadong wala namang kasalanan. Tahimik ang lahat. Lumingon si Tarsilio kay Yandro. Sa unang pagkakataon, wala nang bakas ng pagtinging mapangmataas. Mr. Vallejo, Yandro, wala akong karapatang humingi ng kahit ano. Pero humihingi ako ng tawad, hindi lang dahil mayaman ka, kundi dahil naging bulag ako sa tunay mong pagkatao.
Nangingilid ang luha sa mata ni Virel habang nakayuko. Hindi rin niya kinaya ang bigat ng katotohanan. Samantalang si Leopold ay hindi na nagkaroon pa ng pagkakataong makontrol ang sitwasyon. Agad siyang ineskortahan palabas matapos formal na tanggapin ng panel ang mga dokumentong magdadala sa kanya sa kasong fraud, coercion at falsification, kasama si Benedrix. Matapos ang hearing, inaasahan ng marami na tuluyan ng dudurugin ni Yandro ang natitirang legal na bahagi ng negosyo ng mga Llorente. Kaya naman nang magsalita siya sa harap ng media at stakeholders, lalong namangha ang lahat. Ang layunin ko po, sabi niya, ay hindi para maghigante. Kung gugustuhin ko, pwede kong hayaang lamunin ng kahihiyan at utang ang lahat. Pero may mga empleyado rito na hindi dapat magbayad sa kasalanan ng iilan. Kaya ang suportang iaalok ng Northcrest ay para sa restructuring ng legal at malinis na bahagi ng operasyon upang mabayaran ang mga taong nagtrabaho ng tapat. Nagtinginan ng mga tao, hindi nila inaasahan iyon. Si Doña Milagrina, na noon ay tahimik lamang sa likuran, ay napaluha at lumapit kay Yandro. Hinawakan nito ang kamay ng binata. Mas mayaman ka nga kaysa sa inaakala namin, pero hindi sa pera, sa puso. Lumipas ang mga buwan. Unti-unting bumagsak sa kulungan at kaso ang mga taong may sala. Naibenta ang ilang ari-arian ni Tarsilio upang bayaran ang mga utang at obligasyon. Naging payak ang buhay nila at doon nila unang naranasan ang katahimikang wala ng bahid ng pagpapanggap. Hindi man nabura ang mga kasalanan nila, unti-unti silang natutong maging tao muli, lalo na si Virel na nagsimulang maglingkod ng tahimik sa foundation programs bilang paraan ng paghingi ng tawad. Samantalang si Yandro at Serafine ay hindi agad bumalik sa dati. Hindi minadali ang sugat, hindi rin basta tinalon ang proseso ng paghihilom. Nag-usap sila, naghiwalay muna ng kaunting panahon upang mag-isip. At nang muli silang nagkita sa isang simpleng hapon sa Chapel Garden, wala nang yabang, wala nang lihim, at wala nang ibang mahalaga, kundi ang katotohanang pareho pa rin silang may iniingatang damdamin. Pwede pa ba? Mahinang tanong ni Yandro. Tahimik nang tinignan siya ni Serafine. Hindi na tulad ng dati. Alam ko. Mas mabigat na. Mas totoo na. Mas malinaw na. Tumanggo si Yandro. At handa ako roon. Doon nangingiti si Serafine. Hindi nangiting magaan lang, kundi nangiting dumaan sa sakit, luha at pagpapatawad. Makalipas ang 1 taon, itinatag nila ang Sabelina Mobility and Arts Foundation, isang programang nagbibigay ng scholarship sa mga anak ng drivers, mechanics, street vendors at low-income workers habang pinagsasama ang transport livelihood support at music therapy programs para sa mga bata. Kasama nila rito sina Migs na naging Community Transport Coordinator, Aling Puning na tumulong sa feeding projects, Father Eliso bilang advisor, Tio Lauro bilang mentor sa driver cooperatives at maging si Serafine na namuno sa arts healing initiatives. At sa gitna ng isang simpleng selebrasyon sa bagong community center, walang ballroom, walang mamahaling chandelier at walang mapagkunwaring bisita, nakatayo si Yandro sa harap ng mga batang natulungan ng mga driver na nagkaroon ng mas maayos na buhay at ng mga taong minsang naniwala sa kanya kahit wala pa silang alam sa kanyang angalan. Nakaharap sa kanya si Serafine, nakasuot ng payak ngunit napakagandang damit habang ang hapon ay marahang tumatama sa gilid ng kanyang muka. Hinawakan ni Yandro ang mikropono, ngunit sa pagkakataong iyon, hindi bilang CEO, kundi bilang lalaking buong pusong umiibig. Marami akong naranasang tagumpay sa buhay, pero ang pinakamahirap kong ipinaglabanan ay hindi negosyo, hindi pangalan, hindi yaman. Ikaw. Namumuo ang luha sa mata ni Serafine. Minahal kita noong wala kang alam sa akin. Nasaktan kita nang hindi ko agad sinabi ang buo kong katotohanan. Pero sa lahat ng nangyari, may isang bagay na lalo kong napatunayan. Ikaw ang tahanang hinanap ko kahit saan ako dalhin ng buhay. Dahan-dahan siyang lumuhod.
Huminga ng malalim ang lahat sa paligid. Serafin Barente, hindi ko na maibabalik ang mga sugat ng kahapon, pero kaya kong ialay ang buong bukas ko sa'yo nang walang lihim, walang pagmamataas, at walang pag-aalinlangan. Pakakasalan mo ba ako? Tuluyang pumatak ang luha ni Serafin habang tinatakpan ng bibig sa gulat at ligaya. Saglit siyang napatawa sa gitna ng pag-iyak bago tumanggo ng paulit-ulit. Oo, sabi niya, halos pabulong sa una, saka mas malinaw. Oo, Yandro. Pumutok ang palakpakan sa paligid. Nayakap sila ni na Migs at Aling Poning. Napangiti si Tio Lauro habang palihim na pinupunasan ang mata. Si Doña Milagrina ay nagkrus at napabulong ng pasasalamat. Maging sina Tarsilo at Virel na nakatayo sa likuran ay tahimik na umiyak. Hindi dahil sa kahihiyan, kundi dahil sa wakas ay nasaksihan nila ang isang pag-ibig na hindi nasukat sa estado, kundi sa dangal at katapatan. Sa dulo, ang binatang minsang pinandirihan dahil jeepney driver lang siya ay hindi lamang napatunayang pinakamayamang CEO sa Canada. Napatunayan din niyang ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa laki ng kumpanya, kapal ng pitaka o dami ng ari-arian, kundi sa uri ng puso mong nananatiling mabuti kahit kaya mo nang gumanti. At sa mundong puno ng mga taong mabilis humusga, pinili ni Yandro Vallejo na maging patunay na ang dangal, kababaang loob at tunay na pag-ibig ang mga bagay na kailanman ay hindi kayang tapatan ng anumang yaman sa mundo.